Ito ang Yamaha Aerox 155 standard version. Ang tawag sa kulay na ito ay color glaze blue. Isa sa pinakaastig na kulay ng Yamaha Aerox ngayon. At sa video na ito, aalamin natin ang kanyang features. Pag-uusapan na rin natin kung sulit bang bumili ng Yamaha Aerox 155. Nandito tayo ngayon sa New Nemar, San Jose, Iriga City at ayan, nasa harapan natin ngayon ang napakaastig na Yamaha Aerox 155 color glaze blue. Medyo nag-iba na talaga yung kanyang itsura, mas modern na yung kanyang design at mas madami yung bumibili ng Yamaha Aerox ngayon dahil mas pinaganda naman talaga kasi. Pagdating nga sa forma nito dito sa harapan, mas tumapang yung disenyo ng kanyang DRL, then yung kanyang headlight mas malalim na, then syempre naka-LED pa nito. Anyway, lahat ng ilaw nito LED na. Dati kasi yung version 2, version 1, mga naka-bulb type pa mga turn signal light. Ito pati yung kanyang mga turn signal lights ay naka-LED na din. So mas maliwanag at mas matipid sa baterya. Tapos yung kanyang headlight nga naka-LED projector light na. Yan ayan no, ang tapang ng kanyang harapan no. Ang tapang ng kanyang design dito sa harapan. Patulis ito. Tapos meron lang siya mga simpleng mga decals dito. Dito sa gitna meron nakalagay na color blue. Tapos may nakalagay dito na Aerox. Sa side may nakalagay din na Aerox. Dito sa baba may nakalagay na VVA o variable bulb actuation. Then Yamaha, then color black na decals. Kung titingnan natin siya, parang color white yung kanyang kulay, pero ito ay glaze blue. Parang puti na nahaluan ng blue, parang ganun. Astig talaga yung kanyang design, mas okay ito ha. Kaya naman pala marami yung nag-upgrade biglang bumili ng Yamaha Aerox. Kahit itong standard version lang ay okay na. Pagdating dito sa kanyang taillight, ayan naka-LED din yan, compact yung kanyang design. Yung kanyang taillight parang nahahawig na dun sa Yamaha Sniper 155. Then sa R15, ganun na yung design niya, parang pang big bike yung datingan dito sa likuran. Then yung kanyang mga turn signal lights dito sa likod, ayun, 'di ba? Naka-LED na rin 'yan. Lumiit yung kanyang mga turn signal lights dito sa likod pero mas maliwanag na dahil ng LED na. Then ang maganda dito sa Yamaha Aerox 155, perfect ito sa mga average height dahil mababa lang yung kanyang seat height, 790mm lang. Then napakagaan lang din ito dahil 124 kilos lang kaya hindi kayo mahihirapang i-maniobra, di kayo mahihirapang itukod-tukod ang paa nyo. Then yung kanyang bigat naman nasa gitna. So kahit hindi nyo kailangang pumersa talaga pagka tutukod kayo, konting pwersa lang ang kailangan ng paa nyo. Hindi siya mahirap i-drive kahit mayroon ka pang angkas. And again, yung kanyang seat height 790mm pero yung kanyang upuan kasi medyo malapad. So medyo tipto ka kung ang height mo ay 5 flat. Pero kayang-kaya naman. Kung 5'5 ka, mas kayang-kaya mo, mga 5'5 pataas, kayang-kaya ang motor na ito. Dahil mababa lang naman ang 790mm na seat height. Yun nga lang talaga, yung kanyang upuan ay napakalapad. Pero pagdating naman sa comfort, ay okay yung ganitong upuan na malapad. Para pagka nasa long ride ka, hindi ka agad-agad mangangalay, ganun din yung angkas mo, komportable kayo. Tapos ang maganda pa dito, sa ilalim ng upuan nito, mayroon itong malaking underseat storage na 24 liters. Kasya na dyan ang full face helmet o kung marami kang mga ilalagay na gamit. Very convenient yung ganyan na may paglalagyan kayo. Sa harapan nito meron itong bulsa tapos meron itong built-in charging port kaya kung mag-charge ka ng cellphone mo hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na malulubatan lalong-lalo na kung long ride kayo. And pagdating sa kanyang panel, ayun, 'di ba? Mas astig yung kanyang meter panel, mas modern na yung kanyang design. Okay yung ganitong design ng meter panel, mas maganda. Very user-friendly din, madaling maintindihan yung kanyang mga indicator. Anyway, isa sa in-upgrade pa dito sa motor na 'to, yung kanyang suspension dito sa harapan, mas malaki na, mas larger na ito ng 30mm inner tube. So mas maganda na yung kanyang plane, ang suspension nito. Kaya kung magbibiglang preno ka, hindi siya lalagatok basta-basta. Tapos yung kanyang preno nito sa harapan at sa likuran pareho ng naka-disc brake. Kung maaalala natin yung mga naunang Aerox, naka-drum brake pa ang likurang preno. Eto, disc brake na pareho so mas malakas na ang stopping power. Pero dahil ito ay standard version, hindi pa po ito naka-ABS. Meron tayong ABS version nito, yung SP variant. Pero dahil ang pinifeature natin ngayon itong standard, non-ABS po ito. Pagdating naman sa mga gulong nito, napakalalapad ng gulong ng Yamaha Aerox 155. Although ganun pa rin naman ang size ng kanyang mga gulong, same pa rin naman sa mga nauna pero malapad yung kanyang gulong. Which is maganda siya pagdating sa cornering, stable talaga at madaling i-banking. Yung sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14, sa likod 140 by 70 by 14. Parang pang big bike na yung kanyang mga gulong, 'di ba? Malalaki. Kaya kung mapapansin natin yung mga mahilig mag-racing Aerox talaga ang binibili kasi kahit sa racetrack ginagamit ang Yamaha Aerox dahil sporty talaga ang Yamaha Aerox 155 at maganda yung kanyang handling. Yung suspension niya dito sa likuran, ayan, naka dual shock ito. Wala pa itong sub-tank. Yung naka-sub-tank ay yung
SP variant. Then ang maganda dito sa motor na to, mataas yung kanyang ground clearance, 145mm, kaya hindi basta-basta tutukod yung ilalim bahagi nito kung mapapadaan ka sa mga matataas na humps o kaya kung malubak ka, hindi sasayad yung ilalim bahagi nito. Then medyo mahaba din yung kanyang wheelbase, 1,350mm. Pagdating naman sa fuel capacity nito, 5.5 liters. Medyo malaki din ang kanyang tangke, kaya matagal-tagal din bago ka maubusan ng gasolina. At matipid ito sa gasolina dahil ito ay fuel injected at isang Blue Core technology na pinagmamalaki ng Yamaha. Kaya yung 5.5 liters na isang full tank, malayo na ang mararating. Pagdating naman sa fuel consumption nito, maabot din ng 40 to 45 km per liter. Kaya perfect na yung pang araw-araw ang Yamaha Aerox 155. Yung iba nga, 'di ba, ginagamit pa pang hanap buhay ang Yamaha Aerox 155 dahil nandun pa rin yung tipid sa gasolina kahit na aggressive yung kanyang performance. At speaking of performance, pag-usapan na rin natin ang kanyang makina. Pagdating sa kanyang makina, ito ay 155cc, liquid-cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio nito ay 11.6:1. Ang maximum power ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa top speed, syempre malakas talaga ang top speed ng Yamaha Aerox 155 para sa isang 155cc na naka 4 valves at meron pang VVA o variable valve actuation na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Kaya nitong umabot ng hanggang 125 kph. Depende pa yan sa bigat ng rider at depende sa uri ng kalsada. Napakabilis po ng Yamaha Aerox 155. Pero wag na po nating susubukan ang top speed ng motor na to, lalo na kung ikaw ay nasa residential road. Pwede mong gawin yan kung ikaw ay nasa racetrack. Anyway, ang isa sa rason kung bakit madami ang bumibili nitong Yamaha Aerox 155, unang-una naman talaga kung bakit ay ang kanyang forma. Astig naman kasi talaga ang Yamaha Aerox 155. Kahit saan mo tingnan, napaka-astig. Sporty yung kanyang disenyo. Isa yan sa dahilan kung bakit nahuhumaling silang bilhin ang Yamaha Aerox 155 dahil sa kanyang disenyo. Siyempre dahil sa brand na Yamaha. Dahil kasi sa kilalang brand ang Yamaha, iniisip ng mga mamimili na mas reliable, mas matibay yung parts. Then pagdating sa mga piyesa, madaming available, hindi problema kung sakaling kailanganin, mabilis mo-order kung sakaling o-orderin. Madami ang nagkalat na piyesa para sa Aerox 155. Isa rin sa dahilan yung bilis. Marami din kasing nakapagpatunay na mabilis ang motor na ito, kaya nagugustuhan din ng iba at naiinganyo sila na bumili. Anyway, pagdating sa presyo nito, itong nasa harapan natin ngayon na color glaze blue, ang kanyang SRP ay 125,900 pesos. At kapag bumili ka dito sa Nunemar Iriga City, meron pa itong free na half face helmet na magagamit mo na din araw-araw. Ngayon, ang tanong, sulit kayang bilhin ang Yamaha Aerox 155 standard version? Ang sagot ko dyan ay sulit ang pera mo dito, lalong-lalo na kung hindi mo naman kailangan ng PFT display o kung hindi mo naman kailangan ng TechMax features kagaya nung nasa SP version na meron na siyang turbo sensation. Okay na ito. Kung ang habol mo lang naman ay magandang forma o astig na forma, kaya nang maibigay sa'yo ng Aerox yun, at kaya na rin maibigay nito sa'yo ang performance na hanap mo, yung bilis na gusto mo at yung comfort na gusto mo. Kayang-kaya na yun maibigay ng Yamaha Aerox 155 standard version. At pagdating sa presyo, syempre mas mura siya kumpara dun sa SP variant. Kaya para sa akin, masasabi kong sulit ang pera mo dito. At ang mga piyesa naman ng mga Yamaha motorcycle tumatagal naman talaga. Matagal bago mo kailanganin ng mga piyesa-piyesa. Basta alaga lang sa change oil, alaga lang sa CVT cleaning, at imo-monitor mo din syempre. Bago magtapos ang ating video, tatanungin muna kita, isa ka rin ba sa merong Yamaha Aerox 155? I-comment mo naman sa baba ang iyong mga naranasan, ang iyong feedback para sa iyong motorsiklo. O kung wala ka pang Yamaha Aerox 155, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.